Okay. Magandang hapon pong muli, bayan. At nandito po ang inyong Kuya Ed. No? Bumabati po tayo sa lahat ng organisasyong meron, samahan ng mga estudyante at mga manggagawa, pati na rin ang mga tindera. Bumabati po ang Kuya Ed sa lahat po na nag-join. Maraming salamat po. Binabati ko rin po ang mga ilang particular na taga-subaybay natin dito sa Manolo Portage. At yung aming pong suki na gupitan dyan. Kuya, magandang hapon sa inyo lahat dyan, sa nakikinig at tumatangkilik, at maging sa lahat po na nakaugnay, no? Mga grupo, fraternity, guardians at etc. At muli po ay ipagpatawad nyo na ang kuya ay humihingi palagi ng panalangin at guidance sa ating Panginoon. Yung ating pong mga kapatid na Muslim, assalamualaikum po, nawa ang katahimikan at ang pag-ibig ay sumapuso natin lahat at sa ngalan po ni Allah. Sa kakristyanuhan, welcome po at tayo po ay manalangin para makapag-umpisa po tayo. Ama, dakilang Ama, Diyos namin at makapangyarihan sa lahat, nagpinagmulan ng langit at ang lupa at ng aming buhay. Nakikiusap pong muli kami, Ama, na Ikaw po ang sumentro sa amin para magkaroon po kami ng maayos at matibay na talakayan tungo po sa ikauunawa at pagtanggap ng tamang impormasyon. Muli po, Ama, pinadalangin namin ang aming sandatahan at ang pulisya na nawa ay maging tama ang kanilang mga desisyon at pangsyon na proteksyonan ang taong bayan, lingid po sa lahat. Hindi po ang panguluhan ng isang pamahalaang pabaya at nagkukulang. Muli rin po, Ama, hinihingi namin na naway mapatawad mo, Ama, sa mga pagkukulang namin at kasalanang aming ginawa. Muli, Ama, nananalig kami na ang aming panalangin ay ibinigay mo sa amin, Ama, sapagkat ganyan ka po sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan. Yan po ang aming pananampalataya. Luwalhatiin ka, Ama. Ang lahat pong ito ay ipinapanaligan po namin at nananalig kami, Ama, na ibinigay mo sa amin sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, inuulit ko po, kung positibo po at maayos ang mga comment, ay akin po itong ibo-broadcast at i-entertain dahil kailangan po nating talakayin at magkaroon po ng isang magandang idea. Pero kung ang inyo pong mga comment ay walang saysay at patuloy nyo pong gagawin, ay mano pa ay gawin nyo naman ang isang bagay na tungkulin nyo ang maging responsable at makaalam sa mga dapat nating malaman tungkol sa kung ano ang ating pong gagawin at maitutulong para ay maging epektibong mamamayan tayo sa likod ng ating pong positibo na ginagawa. Hindi po yung kawalang hiyaan at irresponsableng mga account. At muli po, ang Kuya Ed ay nagpapaalala. Maraming salamat po sa nag-join. Thank you po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Okay po. At yun nga po, ay kami po ay nakikiusap sa punto pong ito. Sa lahat po na nag-join, welcome po kayo. Ang unang balangkas po natin tungkol po sa kung ano ang nangyayari sa ating pong paligid na ay binabaliwala at hindi binibigyan ng punto base sa mga sumusunod na sitwasyon at kategorya, no?
LTO ka pa naman, prior doon sa otoridad. Nangyari po itong text na to, galing po kay Commander Uno. No? Siya po mismo ang nakasaksi na isang LTO pick-up ang nag-pass through doon sa bus lane, covered by the passenger people, doon mismo sa area ng EDSA. Nakita po kayo na inyong sinasamantala dahil LTO kayo. LTO, presence of your mind ba? Ganyan ba katarantado ang mga tao may LTO? Kung hindi mo kaya to LTO, tanggalin mo tong mga animal na to kay nakasisira sa reputasyon ng LTO. Hindi na ho tayo pwede pa mag-istorya kung sino ka pa man sa LTO. Kilala mo kami kung sino kami. Pero dapat maging responsable tayo. Ipatawag nyo po, yan po ang pulso ng bayan. Ipatawag nyo itong LTO pick-up truck na dumaan sa bus lane. Hindi porket po kayo ay tagapagpatupad ng batas, mga walang hiya kayo sa batas mismo. Hindi po pwede yung ganyan. Paano po susunod ang taong bayan sa tamang disiplina at kaalaman kung kayo mga gago at walang hiya diyan sa LTO? Wala kayong mga kwenta ba? Hutang na dinudulan nyo lang kami, pinaglalaroan nyo kami bayan. Pero nagkakamali kayo. Kailangan yung patunayan na kayo ay karapat-dapat bilang mga Land Transportation Authority na disiplinahin ang inyong mga tao. Sa ganyang punto pa lang, wala na. Paano kayo irerespeto? Pangalawa, yung mga huli-huli ninyo na kinakatkong nyo lang, gumagawa lang kayo ng alibay, gumagawa lang kayo ng rason para makapiso kayo, para makalamon ang alin, ang pamilya nyo. Sapat ba kayo, masaya ba kayo LTO na pinalalamon ninyo ang inyong pamilya sa mga katarantaduhan at nakaw lang? Putang ina, magsundalo na lang kayo ba? At least, maramdaman ninyo kung paano niro-resolba ang gutom sa pamamagitan ng pansariling disiplina, pananalig na may magagawa tayo. Hutang ina kayo ganyan? Ang akala ninyo ba? Mga okay na kayo? Akala ninyo, putang ina, kagagaling ninyo. Ang akala ninyo, hindi na kayo talaban ng bala. Putang ina sa ginagawa ninyo. No cross-by ka doon sa bus lane, nananawagan po kami LTO. Tanggalin ninyo. Sapagkat tandaan ninyo, ang sahod ninyo ay nagmumula sa buwis ng bayan. Magpakatino kayo, yan lang ho ang tamang sukli natin sa pera ng bayan na ipinasasahod sa inyo. Na mga walang hiya kayo ba, ang titigas ng mukha ninyo? Kung nagkataon na daanan namin kayo ganyan, putang ina, maniwala kayo, katakot-takot na tubo abutin nyo sa amin ba? May dala kayong barkala, akala nyo naman ang putang ina, kaya nyo iputok yan. Wala kayong disiplina ba? Wala kayong disiplina. Mga gago kayo ba? LTO, ganyan ba ang sukli na dapat ninyong gawin? Alinsabay sa kung ano? Putang ina, bulok na nga ang gobyerno natin. Talamak na nga ang nakawan sa gobyerno natin. Nakikipagkaisa pa kayo sa mga katarantaduhan na dapat ninyong gawin. Maraming salamat pong muli sa mga nag-join, dumaan. At sa inyo pong gift ay maraming salamat po. Makinig lamang po kayo sa ikabubuti po natin. Please like, share, and comment, and tawag nito, subscribe na rin po para sa ating pong YouTube channel. Balik po tayo, nakakagigil po nakakatarantado. Kaya po ang taong bayan, parang gusto nang gamitin yung kanta na nakakaputang ina. Walang matutuwa ho, kahit kayo makita ninyo. Nakalagay pa naman, LTO. LTO, may karapatan ka na ba? Ganyan.
Wala kayong disiplina. Dapat sa inyo pagtatanggalin na. Magtinda na lang kayo o kaya magtrabaho na lang kayo sa junk shop. Pakikinabangan pa sa junk shop ang inyong mga katarantaduhan. Punyemas. Pera ng taong bayan yan. Tapos ganyan ipapakita nyo. Mayayabang kayo ba? Kaya dapat sa inyo pinupusil putang ina. Comment ng taong bayan, LTO. Hello, LTO. Pulso ng taong bayan, imbestigahan nyo ang pangyayari, tanggalan nyo ng trabaho. Dahil sa patuloy nilang ginagawa, mukha na rin kayong buhaya. Bayawak lang. Bayawak lang. Wag na kayong bayawak lang ba? Wag magpakabuhaya. Wag nyo nang, wag nyo nang agawan pa ng trophy. Si Tambaluslos sa pagiging buhaya. Bayawak lang kayo. Pero kahit na putang, ang titigas sa mukha ninyo ba? Nilalamon ninyo pera ng taong bayan, pinasasahod kayo. Tapos mga tarantado ang ginagawa nyo. Puro katarantaduhan. Hindi po, ang taong bayan, hindi po papalakpak at magsasabi sa inyo, this award will be given to the group and team leader who pass by to the bus lane and violate the regulation and policy at the EDSA. At the EDSA! Putang ina, mas mabangungot kayo sa sasabihin ko. Our dream shall never die. Bangungutin kayo, yudipuga, pastilan, manulay mo. Kung dito kayo, dito, Chan LTO ang abutin nyo rito. Mga bastos, mga wala kayong karapatan mantarantado, lalo na andyan ang taong bayan. Ang problema lamang, nagsipag-enlist kayo dyan sa putang inang LTO, at pagkatapos, tatarantaduhin ninyo, at pagkatapos, ganyan ang sistema ninyo. Ganyan, hindi na po pwede yung bagay na yan. Bukas na po, ang tinig at boses ng taong bayan, meron na pong naninindigan. Kaya umayos kayo. Inuutusan kayo ng taong bayan sa tinig at boses na to. Kunin ninyo, imbestigahan ninyo, parusahan ninyo. Kung kailangan, 1 year na isuspend nyo sila. 1 year, walang sahod. Tignan po natin kung hindi mag-isip yan na putang ina, sumunod na lamang sana kami. Hindi pa nagutom ang pamilya ko. Total, kung ang pamilya mo, baka marami kang pamilya, animal ka. Hindi na po pwede, hindi na. The people are working together now. 24/7 pong nagbabantay ang taong bayan. Kahit sabihin nyo, nandito kami, nandyan sila. Hindi talaga po tantanan yung NEDA. Mga bobo, isa pa ho ito. NEDA, ang maling komputasyon. Dapat malaman o alamin ng mabuti at pag-aralan ang ekonomiya. NEDA, nung nakaraan NEDA, 2,776 ka. Pero matigas pa rin ang mukha ninyo. Mga hindi kayo dapat manungkulan sa departamento, meron ang gobyerno. Kasi nga, mana kayo, fuck one, fuck all. Habang ninanakaw ng isa, nanakawin nyo rin. Kaya wala kayo, hindi ninyo makover sa taong bayan. Kitang-kita namin kayo sa inyong mga katarantaduhan, sa inyong mga pagnanakaw. Sinasamantala ninyo na para si Bongbong Marcos ang masisi. Kaya nanakawin nyo din. Tanga, hindi nyo ba alam na meron kaming mga isip, meron kaming abilidad, meron kaming kaalaman tungkol sa kung ano ang nangyayari sa paligid namin bilang taong bayan? Huwag kayong magpagbantay ba? Huwag kayong magpakasiguro kay NEDA mo. Walang kukurot sa inyo. Nagkakamali kayo. Hindi lang kurot ang aabotin nyo. Paghulat lang. NEDA, sigaw ng taong bayan,
Ayusin mo sarili mo. Walang nananalig sa'yo. Kung grading lang, meron kang negative 26%. Nakakaya, negative 26%. Katulad ka ng LTO, negative 15%. Tandaan po ninyo, ang Kuya Ed TV sa Real Talk, Boses at Tinig ng Bayan, ito na po, broadcasting sa araw-araw ninyong gagawin from Monday to Friday. Hindi po kayo makalulusot. At kami po ay nakikiusap sa taong bayan, mag-comment po kayo at akin po itong itatala upang sa mga susunod na topic ay atin pong i-broadcast. Huwag po kayong mahihiya. Tulad po nito. Tulad po nito. Dito po. Okay? Kinukolekta po namin ang lahat. At saka po namin ito nire-reconcile. Yung positibo, maganda, at responsableng comment po yung aming kinukuha. Kay matanda na po kami sa serbisyo. Alam na po namin ang gagawin namin. At hindi po namin papahintulutan na magko-comment kayo na puro lang katarantaduhan. Ibahin nyo po itong Kuya Ed TV. Na tulad po ng ibang mga channel, ng ibang mga vlogger na nagmumuran, nag-aaway sila kung sinong ayos, etc., etc. Ito po hindi. We will consume our time accordingly sa kung ano ang topic at ano ang dapat nating magawa tungkol sa kung anong topic. And I invite all people, the national people, the national figures, mag-text po kayo. Mag-comment po kayo para mapagbigyan ko din po kayo. Opo, at i-text nyo po ang inyong mga hinahing na po pwede po nating anong naman? Meron po sa kabila na nangihingi ng number sa kung ano i-text. Hayaan nyo po at ihahanda ko po kasi mahirap naman milyon yung nasa labas, milyon ng taong bayan, milyon po yung aking tatanggapin Nokia 10 lang po ito. Nokia 1110. Opo. Kasi ito may signal kahit saan, buong kalimong lupa may signal po ito. At ibibigay ko po sa inyo on the last paragraph po sa atin. Please lang, ang inyo pong comment na ipadadala ay magiging responsable lamang po. Oo, wag po yung hindi po responsable, yung mga mura-mura, wag na lang kasi kung magmumura lang tayo, hindi nyo naman magagawa ng harap-harapan yan pag pinusilay lang ta. Okay po. At welcome po muli kayo, no? Mag-text lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong heart. Thank you very much po. Thank you po. Sa totoo lang. Malaki na pong tulong yan. Bayan, ang lahat po ng aking pong naiipon na flower, diamond, yung heart na yan, ay alam nyo naman po ang Meta, alam nyo naman ang TikTok. Oo. Very responsible po sa ganyan. Pero po, siyempre, nakakaipon po, totoo po, nakakaipon sa ganyan pong pagtulong ninyo, nakakaipon po. At dinadala po namin sa paaralan ng tribo. Pagbati po sa mga katribo ko Higaunon, si Dato Mahusay, ang pinaka-chieftain dito sa Misamis Oriental. Higaunon po kami, tribo Higaunon. Opo. Kaya and also representative po ng 7 tribal ng Bukidnon. Okay, come back po tayo. Sabi ng Butke. Ito pong MPAX, galing po sa Department of Health, na pumutok at ipinantatakot ng World Health Organization, ay parang ang gusto nilang mangyari. Bayan ay lalala ito na parang COVID. Kasi naisahan po tayo ng mga COVID. Hindi po COVID ang nakamatay sa atin, sa mga taong namatay. Libre po ang buhay nila. Namatay po sila ng dahil sa vaccine. Nandun po kami sa Kikay nung mamatay yung inindeksyonan, binaksinan, namatay. Nakita po namin kung paano nangitim ang kanyang ugat.
yung kanyang vein. Opo. Kaya ito, darating ito, baka bukas maging worse na ito at mapunta ito sa alert number 4. Kaya kailangan na naman po ng vaccine. Magpauto na naman kayo ha, bayan, nang kayo po ay mamatay na ha. Oh. Ginawa, ilan milyon po ang namatay ng COVID? Nasagot po ang pangangailangan ng COVID? Oo, hindi. Hindi. Ngayon, nangangamba ang lahat ng mga na-indeksyonan ng COVID dahil sa pangamba na baka dumating ang time. Ito, real talk lamang po ito. Ang Kuya Ed TV, real talk lamang po. Maging zombie. Dapat ang ginawa po ng ating gobyerno noong time na yon ay in-stricate yung information, binalidate ng mabuti ang impormasyon. Karapat dapat ba itong i-index yun sa taong bayan? May Pfizer, merong ano pa yung isa ma? Oo. Kana? May mga vaccine. Maraming namatay. Sa Bukidnon, pag na-confine ka sa hospital, lagyan kanila ng plastic bag. Ganon katindi. Tapos ngayon, dinadaan na naman tayo sa MPAX. Para ma-alarma na naman tayo. Pag na-alarma, na-validate nila, check-in na, another na naman na COVID. Oo. Gagawin na naman tayo negosyo ng mga pharmaceutical at ng gobyerno. Okay? Okay po. Sabi ng butiki. Ang text pong ito galing kay Bro Sagisag. Petition issue temporary restraining order for PhilHealth Fund to move at the government treasury. Hindi na po kailangan yung petition. Kung kayo po ay may puso para po sa taong bayan, para po sa pangangailangan, para po makatulong tayo sa mga pasyente at elderly, hindi na kailangan ang petisyon. TRO hindi na. Pag sinabing hindi pwede, hindi po pwede. Bakit dadaan pa sa TRO? At sa isang report, iyan daw ay complementary na ibinigay ng gobyerno. Ha? Kung complementaryong ibinigay yan ng gobyerno, bakit napakataas ng premium? So, ibig sabihin, dinudula nyo na naman ang taong bayan. Anong galing ang pera sa gobyerno? Eto nga, kinukuha ninyo yung pera na naiwan o naipon ng PhilHealth para ilagay sa treasury at para abot kamay ninyo ang paglamon. Sarili nyo na lang ang gaguhin ninyo. Tulad nitong asawa ni Vilma Santos. Ha? May abang bang 12%? Utang inarap rekto, oo. Kulamin sana kayo sa bukid ba? Para matauhan kayo. Huwag ninyong pakialaman ang pera ng PhilHealth. Yan po ang nagkakaisang tinig ng taong bayan. Yan po ay para sa mga pasyente, nangangailangang mamamayan, para masuportan ang pangangailangan. Hindi nyo na nga ibinibigay yung tamang mga pagbayad o pagsuporta o pagtulong sa mga dialysis, sa elderly, at sa mga pangangailangan medical ng taong bayan. Trip ninyong makuha ang pera. Saan nyo gagastusin? Yan ay inipon sa premium ng taong bayan. Huwag nyo po kaming bulahin na sinasabi ninyo na galing ang pera na yan sa pamahalaan. Binigyan nyo ng 10 piso ang PhilHealth. Yes, to be considered para sa ikabubuti ng talakayan natin tumanggap ang PhilHealth ng 10 piso. Pero magkano
ang hinihingi ninyong premium sa mga miyembro. Marami pang miyembro yan, milyon ang miyembro niyan. Ano po? Kasi national health insurance. Ano po? Magkano? Sa pag-aakala ninyo, hindi marunong gumamit ng ballpen, papel at lapis ang taong bayan. Mga bugok, wag ho kayong, sa ngayon mga nangyayari nito, wag po kayong makakasiguro. Wag ninyong pakikialaman. Yan po ang tinig ng bayan. Wag ninyong pakikialaman ang pera sa PhilHealth para matustusan ang pangangailangan ng mga elderly, ng mga pasyente na nakalagay sa ospital. Karon! Hindi nyo napipil ang damdamin ng mga magulang. Hindi nyo napipil. Bakit? Bakit? Kung sinabi hindi nyo napipil. Mag-imbestiga kayo. Ang iba ay binibenta asawa maka-check out lang sa ospital. Ang kanyang bayan, ito, hindi niyo kasi alam kasi wala naman kayong pakialam eh. Hindi ninyo tinitignan kung ano ang status ng mga pasyente, ng mga magulang na naandun sa hospital, provincial ba o local. Ito nga ang mga gamot sa barangay namin dito eh. Buti na lang may initiative. May initiative ang mayor namin dito, si Kuya Kinyo. Kahit papaano. Kasi yun lang ang kaya. Kaya dinadivert natin yung pondo o sa national government o sa local government, ganito. Kahit papaano, nakakabili ng, lusartan. Ganyan lang po yan, lusartan lang po yan, pero malaking tulong na po yan sa mga elderly na nagme-maintain ng kanilang mga high blood. Dapat ganyan ang utak ninyo. Gobyerno ni Bongbong Marcos, dapat ganyan ang utak mo. Ganyan katindi dapat ang utak mo. Hindi putang nila utak buhaya. Takot ka lang kasi confirm ba na baka mamaya si Tambalos-Salos ang magsabi na gumagamit ka nga talaga. Hadlok ka ba? Tandaan, bayan, tandaan lang ninyo, ang Kuya Ed TV Real Talk, boses sa tinig ng bayan, ay hindi po pro-Marcos. At hindi rin po kami kalaban ni Marcos. Pero kami, sa 31 milyones ang nagpanalo sa kanya. Again, hindi rin po kami pro-Duterte. At hindi rin po kami kalaban ng mga Duterte. Pero kami din po ang 32 milyones na nagpanalo kay Ate Sara, kay Bunso, dahil anak yan ni Kuya Digong na kapatid namin sa fraternal sa Igbo. Ang Kuya Ed TV Real Talk, boses ng bayan, ay kung tama at wasto ang inyong timplada na inyong mga programa na ginagawa ay very effective at ito ay para sa kapakanan ng taong bayan. Kami po bilang tinig ng taong bayan ay kakampi nyo. Kami ang susulong sa inyong mga programa. Sabihin nyo lang, i-connectan nyo lang kami sa mga programang yan at gagawa kami ng initiative, 10 ng kapatiran, organisasyon, samahan at fraternal. Itry nyo po kami. Ayun kung tama at hindi pagnanakaw ang inyong ginagawa. Dahil kung pagnanakaw po ang inyong ginagawa at panlalamang sa taong bayan, nandito rin po kami para kayo ay kalabanin at kayo ay hadlangan. Hindi na po uso rito. Hindi naman magre-report ang ABS-CBN, hindi rin po magre-report ang GMA7. Sino ang kakampi? Wala nang kakampi ang taong bayan, wala nang SMNI. Bayad-bayad lang, kwarta-kwarta lang. Marami pong salamat sa lahat po na nag-join. Pasensya na po kayo mga kuya, ate. Hindi ko po kayo nababanggit o binabasa dahil po sa mabilis pong takbo ng ating pong balitaktakan at alam nyo na, topics. Double tap lang po sa ating screen para po makatulong sa inyo. Sa maliit pong bagay ay makatulong po tayo.
doon sa mga tunay pong nangangailangan. Hindi na po ito kaya, hindi na kaya po nila eh. Kaya po nagkaroon po kami ng initiative tungkol po dito. So muli po, at maraming salamat po. Ang pulso po ng taong bayan tungkol po rito, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina sa text na to, ang pulso po ng taong bayan ay huwag pakialaman. Huwag galawin. Etong si Rap Recto, mukha mo na lang ang iuntog mo sa salamin. Hindi ka nakakatulong sa pangangailangan ng taong bayan. Isa ka pa sa nagpapahirap, inutil ka. Ralph Recto. Nanalo ka lang dahil asawa ka ni Vilma Santos. Kung hindi ka asawa ni Vilma Santos, wala. Dampot isa ka kahit sa Batangas. Asawa ka lang ng mabuting Vilma Santos, yung aming original na Darna. Darna! Your Honor, darating po tayo dyan sa juicy na yan. Marami pong salamat muli sa lahat po na nag-join. Thank you po. Thank you po sa inyo. Teddy, Ben Garcia, Jose Lago, marami pong salamat. At ang matindi pa bayan, etong si Jimmy Guban. Ano po ba si Jimmy Guban? Sino po ba yung Jimmy Guban na yan? Ito po si Jimmy Guban ay nakulong po ito sa involvement ng drug trafficking ng shabu. At ito po ay nahatulan na. Ibig sabihin, may kaso na po ito. Ang problema lamang po rito ay base sa mga lumalabas na kategorya at sitwasyon, etong si Jimmy Guban ay ginagamit na witness nila against Duterte. Pero base po sa batas, ang isa pong tao na nahusgahan, nabistahan, may kaso na at nakakulong, ay wala na pong kapangyarihan, karapatan sa anumang institusyon o sa anumang mga hearing na magbigay ng anuman niyang kalayaang statement dahil konfirmado po at siya po ay nahusgahan na bilang isang kriminal na tao. Kanila po itong ginagamit. At syempre, in the arms of protection, ang kulukoy, ang gago, tuwan-tuwa na ang akala niya, free na siya. Sa palagay mo ba, Jimmy Guban, kung maniwala sa iyo, free ka na? Nag-isip ka ba, Jimmy Guban, na hindi darating sa iyo na sementuhin ka sa drum? Ano sa tingin mo, Jimmy Guban, tama ba yung ginagawa mo? Pagkatapos ng lahat, hindi ka na nga makatotohanan. Wala pong, tawag nito, wala pong saysay o wala pong lakas ang anumang statement na ibibigay mo. Maliban na lang kung magkakasama kayo ng DOJ, Your Honor. Isa ka din sa mga kulay linta at plataforma para makaapekto kayo sa kabila. Sa gusto nyong siraan at sa gusto nyong i-breakdown. Gigil na gigil kayo pero hindi ninyo alam. Common sense ba? Common sense. May kasabihan sa oblo. Huwag kang parada patay. Tanga. Ang ibang tao mapaniwala mo sa iyong mga tinahi-tahing mga statement. Gabi, sinong nasa likod? Drug test daw natin, de? Random? Jimmy Guban, ang putang ina. Bata! Batang isip. Kulokoy. Sigaw po ng taong bayan, ayusin mo ang sarili mo. Kasi hindi po mapapaniwala ninyo ang taong bayan dahil alam ng taong bayan na kapag ikaw ay verdict na, ikaw ay sentensyado na, ang lahat ng statement pong iyong i-release sa anuman hong paghihiring ay wala na pong saysay. Wala na pong saysay. So wala na pong saysay. So ginagamit ka lang pato, ginagamit kang dami, ginagamit kang kengkoy nung mga taong nasa likod mo para mabiyak yung trust ng taong bayan. Hello,
Hindi po tanga ang taong bayan para po malaman po ninyo. Ang kailangan lang ng taong bayan ay merong tinig na magsasabi, mag-uulat at magpapasinaya na sa kung ano ang programa na makabubuti sa kapakanan ng nakakarami. Hindi po yung isa lang. Tuwing, tuwing, sabi ng butike. Lokoy mo yung sarili mo, guban. Kala mo mapaniwala mo taong bayan. Fuck you. Another po sa text galing naman po kay Founder Revolution. Sitwasyon sa KOJ sa Davao lumalala ng husto. Police, PNP takot magbigay ng mga sagot. Bro, ano kaya ang ibig sabihin at sige lang sila doon pasaway tapos hindi sila nagbibigay ng statement nila. Ni mukha nila hindi nila itinatago. Yung nameplates nila, hindi sila gumagamit. They are all syndicate. And they are all terrorism. Mabuti pa nga ang Bangsamoro, mabuti pa nga BIFF, MILF, kahit nag-aaway. Meron silang sagisag, may pula at may kulay berde. Isa pa yan, lumalala ba yan? Pero mamaya, aabot po tayo dyan kasi may report po kami na nakaabot sa amin si Torre. Nagpalit anyo. Si General Torre. Nagmukhang unyango. Wow, para makapasok. Okay talaga. Malalaman po. Mamaya lang po. Request lang po. Mamaya lang po. Text lang po kayo sa susunod para po ibigay po natin. Okay. Sitwasyon at pulso ng taong bayan para sa Kingdom of Jesus Christ. The truth will set you free. And then those goddamn asshole ay mapaparusahan. Wala eh. Aasa pa ba tayo sa pulis? Pulis na naman. Huwag kayong magpakano ba? Huwag kayong magtiwala ba? Mindanao, Brad, Mindanao to. Sergeant, Mindanao to ba? Baka biglang magkaputukan, Sergeant, manago na sab mo sa patay na puno ng mais tulad sa mama sa pano. Paalala lang, you all foul, di ba? Asshole. Wala kayong mabuting ginawa. Takot kayong magsalita tungkol sa pamamalakad at mga utos ng inyong liderato sa Armed Forces of the Philippines, kuditahin ka namin ba? Wait lang, bayan, kalma lang. Ang ating pong sinturon ay itali natin ng mahigpit. Darating po. 1.4 Ate Seni, text po ni Ate Seni. 1.4 billion budget ng DPWH kada araw, Saan napunta? Government kumikita tuwing may dilubyo as per Engineer Falafox. Ito, yung ate po, si Ate Seni, nasa hearing po ito. Sa deliberation hearing. Bayan, maniwala kayo, bayan. Ano ba, aksidente ata to o ano ba yan bang tawag? Mga igsuon ko? Opo. Yung lahat ng we are belong to the one organizations and group. Tinitext po nila tayo, Kuya Ed, Supremo, yan. Ganito po ang nangyayari. To add on, lalo na ngayon nakita nila si Kuya Ed, meron ng initial o meron ng kahit pa paano. Kaya po, mahirap naman sabihin natin na ito po yung broadcast na to. Ito po yung broadcast puro. Kaya nga, sige po, sa mga pangako lang namin sa inyo, mga kuya, mga kasama, na kami po ay hindi bibitaw sa lahat po ng impormasyon at programa na po pwede po nating
malaman ninyo sa kung ano ang tama at pulso. Ito ay tungkol doon sa sinasabi nilang floodway control program. DPWH po yan po, at kumikita po. 1.4 billion budget ng DPWH kada araw, kumikita po yan. Sa totoo lang, government kumikita tuwing may dilubyo. Kaya po, kapag may baha, may lindol, etc., tuwan-tuwa po sila yung mamatay po ang taong bayan kasi ginagawa po nilang rason na magkaroon sila ng salapi at tayo na naman taong bayan ang lalamunin ng buhay, pati na rin po ang kaban. Pulso po ng taong bayan sa usapin na to, gumawa kayo ng confirmatory report at Supreme Court atasan na magkaroon ng transparency report tungkol po sa budget na to. Saan napunta? Anong pinagkagastusan? Ano ang programa at ilan pa ang natira? Ganito, simple lang po. Simpleng pagnanakaw to. President, yung budget po sa DPWH, ganito po. Okay po. Totoo niyan, piso lang po yun sa taong bayan, milyon po yun sa atin. Wow! Ukinanamitin! Grabe ka talamak ko. Siyempre, ang laki ng mata ni Tambaluslos dyan. Magkano akin dyan? DPWH. DPWH, magkano kay Tambaluslos? Yate, makulam kayo ba sa bukid, mabarang mo? Lakihan ng bayag nyo ba? Mangyayari po yan. Nagbiro po ako sa bukid. Nagbiro ako sa isang pagpupulong ng elderly na kung po pwede bang makita. Hindi kayo pinarurusahan sa gobyerno Hindi kayo pinarurusahan. Malaman na nagnakaw kayo, okay lang. Hindi kayo paimbestigan, hindi kayo ipakukulong. Makontempt man kayo, size contempt for 5 days, 10 days, palayain na kayo. Tapos ang Supreme Court, antayin ko yan sa mag-file ng kaso dito. Ang problema, hindi na umabot, pinalaya na. Be consideration kay kawawa, tumaas ang dugo, wheelchair na ganito. Fuck you! Kayo lang ang nag-uutuan. Alam nyo yung game ninyo. Pero dapat Supreme Court, naka-assist ka. Sa totoo lang, sa Senate, walang representative ang Supreme Court sa lahat ng hearing. I be the representative of the Supreme Court. Lay down all the evidence and documentation. Let's start the hearing. Yan po ay isang assessment ng taong bayan. Kayo lang dyan sa Senate ang nag-hearing. Walang representative ng Supreme Court. Wala. Dahil inisip ninyo, natutulog ang Supreme Court. Yate. Totoo yun. Pero nagising naman sila kasi nagpa-random drug test na sila ba yan? Takot sila ba? Isa na lang pong hindi natatakot. Yung tunay na adik. Go na po tayo. 5 billion confidential fund ni BBM for Intel fund. Nalusutan pa ni Mayor Alice Guo from Malaysia to Singapore. Your Honor. Ito ba yan? Ito yung salamat po kasi matitikas po yung atin mga kababayan. Text nyo po kami. Magbibigay po ako ng number. Text nyo po kami. Then kukunin natin. Tapos broadcast po natin.
yung inyong hinahing, malaki man ito o maliit, tungkol sa kaapihan natin ng taong bayan, nandito po ang Kuya Ed. Okay po? Aasa po ako niyan. Salamat po. At itong 5 billion confidential fund ni BBM for Intelligence Fund na lusutan pa ni Alice Guo from Malaysia to Singapore, Your Honor. Bayan, before the hearing, mula po nung binakbakan ang usapin tungkol po dyan, nung hindi pa ako pinahihintulutan na maging Kuya Ed TV, pero gustong gusto ko na po para maalarman at magbigay ng babala na darating ang time tatakas si Alex Guo, dahil nga yan ay may training ng pagiging spy. Ang pagiging spy training, talo pa ho niyan ang Navy SEAL, ang Airborne, ang Ranger. Talo po niyan. Kaya po niyan ibigay ang kanyang sarili para po yung KGB. Then struck you later after. Nasarapan na, pinatay ka pa. Pero hindi sila naniniwala sa advice ko. Una, bantayan nyo ang backdoor. At dapat ngayon sa pangyayaring ito, hindi po pwede na hindi ito alam ng kanyang legal o ng kanyang mga attorney, Your Honor. Milyon-milyon ang ibinabayad sa inyo, Your Honor. Tapos hindi kayo gagawa ng paraan, Your Honor, na ang inyong kliyente ay masalba sa nahaharap na matinding kaso, Your Honor. Ang sigaw po ng taong bayan dito, base po sa mga constructive report na ito, na nag-aalimpuyo si Hontiveros. Naisahan. Naisahan po tayo. Sa totoo lang. Kasi hindi po kayo na-alarma, hindi po sila na-alarma, ang akala nila ganyan. So ang pinakamaganda po nito ay ipatawag ang kanyang mga legal na abogado with the presence of Supreme Court representative. Yan po ang gusto ng taong bayan ngayon, at pagkatapos prior for 72 hours, gawa ng report. Kung kailangan idisbar. Kung kailangan isuspinde. Kung kailangan pagbayarin. Papakatandaan ninyo, ang salapi na sa inyo'y ibinabayad ay galing po sa buwis ng taong bayan. Luha, pawis, at dugo. Nakawin nyo lang. Ganun kadali, ganyan kayong mga kagago, yung mga naandyan na mga magnanakaw at kawatan. So ngayon po ay inaatasan kayo na maglagay ng hearing board committee na para tumalakay sa paano ang nangyari at sino ang may involvement o may idea para makatakas si Alice Guo. Sa ngayon, ano na? Sino na ang mananagot? Your Honor. Ganun na lang ba? Your Honor. Pero malinaw na tinarantado tayo ng dahilan din sa mga kababayan natin na nakakaalam sa sistema na to. Sabi ni General Juan Luna, ang sisira sa mataas na antas at sa matayog na kadakilaan ng isang Pilipino ay ang kapwa niya rin Pilipino. Kapwa niya rin Pilipino. Kapwa niya rin Pilipino. Ang maraming pinatay na mga makapili katulad nila ang kanila Aquino Cuangco, na makapili man yung mga yan. Kaya po lumaki ang lupa nila bilang eredero. Ay dahil po sa ibaligya ang kapwa nila Pilipino. Pumatay po sa mga natin, sa mga heroes natin, kapwa din natin.
Ang nakakalungkot lang nito, kahit anong gawin natin pilit ng programa para magkaroon ng idea, pagbabalakan ka pa rin patayin. Hiyate. O pagtarong bakay. Bilisan nyo, kayo, maunahan kayo, barang abutin nyo ba? Dahil ang taong bayan, lalo na ang tribo, pag nanalig, yumakap, at may simpatya sa iyo, gagawin nila ang lahat. Makaganti siya. Sa punto pong ito ay the confidential fund na hiningi, malalaman po natin sa mga susunod na araw bayan kung nasaan na napunta yung confidential fund. Baka sa confidential fund napunta, no? Oo, puro confidential. Basta confidential fund, yung ganyan, confidential budget na yan, bayan, ay corruption yan. Lahat po ng may word na confidential, basta budget, basta pagkakaperahan, corruption po yan. Hindi pa sila mamatay, magkandamatay at kunin na po sila ni Lord. Mamatay na po sila. Lapastangan, mga animas. Sabi nga sa Ilocano, okay na namitin. Ito po si Senador Hontiveros. Hontiveros bana to the Senate for PNP by NBI for Alice Guo. Wherein? Ngayon, bibirahin kayo ni Hontiveros. Lahat kayo birahin. Hindi kami pabor kay Hontiveros, pero sa kanyang ginagawa na parang nakikita natin ang positive thinking niya o positive program niya tungkol sa kung ano ang dapat at need ng taong bayan regarding sa kung ano po ang status ni Alice Guo. Your Honor, ang Kuya Ed TV Real Talk po ay pabor. Go ahead, ma'am. At isa pa ito, guilty in child abuse. Walang documentation, so no other way to answer. Wala silang ipinapakita na kung ano ang kanilang objective o ano ang rason kung bakit sila doon sa San Fernando. Si Castro, si Satur Ocampo at plus yung 10 pang niya mga kuli. Supreme Court, pabalik-balik ang issue na to Supreme Court. Labasan nyo sila ng order of arrest. Arrestuin sila. Dito hindi ko naiintindihan dito sa pamahalaan natin. May kaso na, admitted na yung kaso pero hindi nyo pa rin tawag nito, hindi nyo pa rin hinuhuli at ikinukulong. Labis-labis ang inyong pagmamahal sa mga kolokoy na to. Tandaan nyo, maraming ipinapatay ito bilang mga recruiter ng MPA. So, sa Tinig Bayan, hulihin, parusahan, para magkaroon na ng kasagutan. Yung 6 months to 6 years na kaso ba? Child abuse man. Nakahanda po ang tribo. Sa totoo lang, pag hindi nyo to aksyonan, marangin na. Katulad nito, galing sa report ng mga kuya natin, mismo yung kuya natin, Congressman Juboy Aquino, dinurog si Boy Nguya sa hearing regarding budget sa some project nila sa DILG for fire truck. Ganyan. Congressman Juboy Aquino. Boss, maraming salamat boss kay nagre-react kayo ba? Hindi yung para kayong may buta sa ilong ba na may tali kung saan hilain doon ka. May tinig. Bakbakan nyo po ng maigi para matauhan.
nandito. Isa lang po ang panig at tinig ng taong bayan. Ipaabot nyo lamang po sa amin at gagarantihan po namin kayo tungkol po sa assessment, sa panukala at sa batas na meron. Kasi ang taong bayan, ang tunay na batas ng taong bayan, hindi nyo kakayanin bayan. Hindi po nila kakayanin. Mahurot ang kanilang mga balahibo sa batok. So, 100% po, as per the appearance ng taong bayan, saludo po kami sa inyo. Basta po lumalaban kayo at kaisa po namin kayo sa positibong hangarin tungkol po para sa taong bayan. Go ahead po at maraming salamat at palagi po kayong naandyan sa amin. At maraming salamat po sa inyong mga heart. At malaki na pong tulong yan. Opo, sa totoo lang. So, sigaw ng taong bayan for almost average of 92% all in all is hair follicle drug test o BBM. Tinagaan ka na ng taong bayan, BBM, ng 92.75%. All in all is hair follicle drug test. Hair follicle drug test lamang po para po sa inyo. Para matapos ng istorya. Di ka ba hindi? Kailangan kong follow up. Bong, wag kang tira pasok. Lahat ito will be considered as part of the people grievances. Maraming salamat po sa nag-join. Marami rin pong salamat sa inyong mga regalo, heart. Please follow, share, and comment. Then, subscribe. Makakatulong po kayo para sa paaralan ng tribo. Opo. Meron pong isang istorya na pinalabas regarding po sa pagkamatay ng isang opisyal ng Presidential Security Group. Sinabi nila nagpakamatay ito kasi pinagalitan ito, may pinahiya. Sabi nila, base sa kanila. At sila lang yun. Okay. Ito si Lisa Araneta Marcos is one of the personnels who involved in PSG's concern. Nagpakamatay daw or suicide or car incident prior doon, as per the news of 2023. Malalim na hearing ito pero may malinaw na involvement talaga. Why? Kasi ngayon lang nangyari sa administrasyon ni BBM na may nagpakamatay na PSG. Kahit mga gagong mga presidente ang mga nakaraan pero walang magpapakamatay na PSG. Pero sa inyo may nagpakamatay na PSG. Bakit? Something wrong na discovery ng PSG na to. Malalaman po natin ang assessment niya. So, taong bayan, pagbantay nyo. Kay bakit? Bulusok ni ba? Bulusok ni. Pansamantala, carry po natin. Bigyan po natin sila ng grade sa usapin na to na 75% para 25 na lang. Makikita na natin. At patuloy po, merong ang alam po namin ay merong nagtatry na at meron ng tungkol po dyan at ipinapangako naman na feedbackan agad tayo. Maraming salamat din sa ganun na sitwasyon at umaasa po kami na darating po yung balita na to konkreto, maayos at malinis na impormasyon po para po sa inyo. So,
wala muna. 75 muna ang grado natin dito. Marami po salamat. Marami po, ate. Thank you po. Marami po salamat, ate. At si BP, Sara, base sa text, tropa po natin na nag-text na to. Si BP minomonitor sa CCTV. Pero si Alice Guo, natakasan kayo. Tunay na paninira kay BP. Inuulit ko ba yan? Hindi po kami pro Duterte at hindi naman din po kami kalaban ni Duterte. Pero mukhang may katuwiran si BP. Nabalot na balot si BP. Nakakonsil papunta doon sa para sa nanay niya, para sa medical. Nakita. Pero samantalang si Alice Guo, hindi nakita. Meron namang malabo ang mata rito. Meron na namang malabo ang kanyang kunyaring rason. Si BP nakita nyo, pero si Alice Guo dili. Ang may mga kaso na matintinding kaso, pagpatay, scam, ay si Alice Guo. Yung kanyang pogo. Nananawagan po kami, paki-elaborate na rin yung pogo sa Cavite. Utangin na, porque under ni Kokak, ayaw ninyong subukan. Ang lalaki ng pato ng mga animal na ito. Kaya hindi ginagalaw ang pogo sa Cavite. Antayin nyo na mabagong gobyerno sa isang aklasan. Maniwala kayo. Maniwala kayo, bayan. Maniwala kayo. Kay kukunin namin yan. Meralco, kunin natin. Ang tubig, kunin natin. Kasi wala nang saysay ang gobyerno ang mag-handle nito. O itong pamahalaan na to ang mag-handle na to. Taong bayan na ang dapat na masunod tungkol po dito. Pataas ang pamasahe, kuryente, patubig, kunin na po yan. Ito para at least alam nila na iti-take over po natin yan. Pati sila. Isipin nyo ba yan? Si Sir General, si Sir Colonel lalo, Karingan. Isa lang po ang tinig namin, pero iba-iba lang po kami ng atake. Iisa lang din po ang target. Proteksyonan po ang taong bayan. Kaya sumasaludo po sa akin. Saludo po tayo sa kanila. At isa pong pagbati kung makaabot sa kanila na naandito po ang Kuya Ed TV. Real talk, boses at tinig ng bayan na nagko-consolidate na iisa lamang po yung aming mga hangarin. Proteksyonan ang taong bayan sa pamamagitan ng tinig at impormasyon. Po. Malinaw po. Bigay natin 98% kay BP. Ito ba yan? Ito, mahirap naman sabihin. May panig ang Kuya Ed. Hindi po panig ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin ay ang katotohanan na sa kanya lamang po ang tanging pag-asa. Ngayon ang tanging pag-asa ng taong bayan ay naki Ate Sara. Pero kami lulutang. Sino ba lulutang? Si Lacson? Sino ba lulutang? Si Bongo? Sino ba lulutang? Sila Sila kung sino siya? Tulpo? Sige nga. Maliban po kay Ate Sara, sino po pwede? Sabihin nyo. Dito po, po natin to, babangkain po natin to rito. Tulpo? Naghahangad ng Pangulo? Bitag. Sino po? Si Lacson, pwede, pangalawang Pangulo. Si General Lacson. Pero sa ginagawa po nilang pag-pressure, panggigipit kay Ate Sara, isipin nyo,
Yung cross-national budget. Walang budget ang Office of the Vice President. Samantalang yung putang inang mga hayop na puro mga buhaya, departamento ng buhaya sa kanan at departamento ng buhaya sa harap, departamento ng buhaya sa unahan at departamento ng buhaya sa likod. Ang lalaki, bibilyones, mimilyones. Pero tingnan nyo kung ano ang budget ni VP Sara. Puing! Zero budget para kay VP Sara. Ang mga gunggong, hindi nila alam na ang kanilang ginagawang pressure ay lalong nagiging malapit si Ate VP Sara sa taong bayan. Ang taong bayan nagtataka bakit ganun, bakit ginigipit nyo si VP Sara? Wala namang ginawa si VP Sara, bagkus siya pa ang may malawak na transparency record report ng SONA, yung kanyang narrative ni Bongbong Marcos. Inuulit ko ba yan? Hindi po kami pro Duterte, hindi po kami kalaban ng Duterte. Pero ang sinasabi lamang namin, bayan, ay yung kung anong totoo ang pulso at tinig. Dito sa Real Talk, kahit anong gawin ninyong balibaligtad, si VP Sara pa rin. Ang kanyang trust, yung kanyang trust rate, napakataas sus pastilan. Putang ina, magpatong-patong pa kayo. Tulpo, sino pa ba? Tambaluslos, sino pa? Patong-patong nyo na. Magsama-sama na yung trust rating nyo. Putang ina, wala man kayo sa 40% na trust rating ni Ate Sara. Wag lang pong magagalit ang wag pong magagalit ang BBM loyalist. Kasi dati po kami, mula bata pa kami, Marcos loyalist na po kami dahil positibo po ang aming pananaw na meron pong magtutuloy ng programa ng kanyang ama. Pero hindi po itinuloy. Bagkos gumante. Kahit balibaliktan niyo po record, butangin na, kahit padala niyo ako ng aeroplano rito, tangke, wala namang problema sa akin, itutuloy ko pa rin sasabihin sa 100% na sinabi mo, gawin natin 120, gawin na natin 130, gawin na natin 200 na lang, 1,000 na lang, percent ng lahat ng sinabi mo, alin ang totoo? Para pa maintindihan ng mga loyalist ni Marcos, ano ang totoo? Binigyan ko pa kayo ng 1,000%. Ano ang totoo? Ano po? Meron bang isa man lang na nangyari na natupad sa kanyang mga pangako? Si VP Sara, tinanggalan ninyo ng budget pero ginagawa lahat ang serbisyo nasyonal dahil para sa kapakanan ng taong bayan at ng mga estudyante. Putang ina, hindi naman tayo tanga para alam natin o alamin natin yung katotohanan tungkol dito, bayan. Wala pong problema. Doon lang po tayo sa totoo. Kamusta po? Hi po sa lahat na nag-join. Continuous lang po tayo. Sa pag-aakala nila, bayan, na limitahan natin ang budget sa bulong ng pinsan. Sirain natin ang ganito yung pamilya, bulong ng kung sino-sino. Ganito ang gawin natin, bulong ng mga demonyo. Ganito ang gawin natin. Epektibo ba? May nangyari ba? Meron bang Wala! Bayan, wala. Lalo lang siyang nagiging matikas, kumbaga sa isang lampara o sa isang kandila. Nagiging matikas lamang ang kanyang apoy ng katotohanan tungo doon sa kung ano. Meron ang tunay na programa. Ikaw bangag, BBM, yung kandila mo na binuksan mo, buhay pa ba? Naandyan pa ba ang aming pagtitiwala? Naandyan pa ba na kami ay pagserbisyuhan at paglingkuran mo? Naandyan pa ba yung mga pambobola ninyo
na kapag ikaw ay naging presidente, ibibigay ninyo ang para sa wealth of humanity, sa taong bayan. Nasaan ba? Nasaan ba? Mapapasinungalingan mo ba ang tunay na nangyari noong 1998 sa Senado nang pumunta ang nanay mo na humihingi ng kapahintulutan at tulong na mapa-implementa yung wealth for humanity ng taong bayan? Hindi po kami tanga. Ang taong bayan na nagtiwala sa iyo dahil naghahangad po kami ng isang tunay na programa para umunlad ang ating bansa. Nasaan na? 5,500 floodway control program mo? Di naman sa iyo yung putang ina, kay Kuya Digong yan eh. Ipinagmalaki mo? Batak pa more. Nang matauhan ka. Puta, ma-overuse ka niyan. Pag dumugong ilong mo, overuse. Patay ka. Hindi ninyo alam na habang sinisira nyo ang katauhan ni BP Sara na wala namang ginagawa sa inyo, ay lalo nyo lang siyang pinasisikat, lalo nyo lang siya pinaniningning. Wala eh. Hanggang dyan lang ang kapasidad ng kakayanan nyo. Kaya po kami taong bayan ay nagsisisi na ikaw ang iboto namin. Kung pwede lang, kami pa ang gumastos. Wala kaming napala sa'yo. Wala kami ni kahit piso. Walang nag-return sa amin. Pero 31 milyones kami. Sampung patingaw na lang ng goma, ipitik namin sa iyo, makaganti lang kami, gagawin namin. Sa panluloko mo, putang ina. Hindi ka kasi tunay na anak ni Marcos eh. Putang ina eh. Tumunog ang butike. Sabi ng butike. Isa pa, galing po ito sa grupo po ng manggagawa sa Parañaque. No, ang DOL ay umalma. Pilipinas again to the most corrupt country in the world. Working sectors rating. DOL po ito, Department of Labor and Employment, umalma. Dahil sa ang Pilipinas ay kasama na naman sa top 10 most corrupt. Salamat po kay Ma'am Gilod. Marami pong salamat sa inyo pong gift, Ma'am. Marami po makakatulong po yung Ma'am. Thank you very much, Ma'am. Opo, pasensya na po. Hindi po kayo nabati. Dahil napakaganda po ng ating talakayan. Ang DOL. Gising na. Bayan, alam nyo bayan, ito siguro kung kailan lang ako ato yung TV clip ko is 00 Dustin. Ibig sabihin 10 pa lang clip ko sa YouTube at saka dito sa TikTok. Pero daily po na aking comprehensive na kinukuha ang mga report, mga tulong-tulong ng mga kapatiran, lalo na ang guardian, lalo na ang mga kuya sa fraternal, mga eagle, binabato nila sa akin yung mga text, kuya ganito, kuya nandito ako, ganun. Kasi yung mga yan, ang guardian po, isa po ang guardian sa Pilipinas. Iba-iba nga lang ang mga apelyido, pero iisa lang po ang pangalan. Katulad din po ng Eagle, iba-iba po ang club, pero iisa lang po ang sangay. Service to strong brotherhood. Kaya itong mga report na to po, galing po ito sa kanila. Plus my fraternity brother. Kahit nagtatampo sila kasi. May we always be. Muab. Yan lang po sa akin. Kasi kung papatawag nila ko, bakit ko gano'n, sabing gano'n, pwede naman. Because that is my right. As your brother. As a pledge.
Andyan po yung ano natin, 4 na star na pangako to serve our country, to serve our people, to serve our God, and to serve ourselves. Okay? Okay. Ang rate po natin sa Dol, congratulations Dol, kasi hindi ka na manhid ngayon, naapektuhan ka na. Nag-react man ka, umalma ka man na ang Dol na naman, ang Pilipinas ay kasama na naman sa pang-10 most corrupt country in Asia, in the world. Bayan ito susunod ira-write up ko po, batiin yung lahat ng gobyerno, departamento ng gobyerno na nagkaroon po ng positive response sa ating pong talakayan at programa. Kaya kayo po ang una ko pong binabati, yung lahat po na nag-join, lahat po na dumalaw, at lahat po na nag-text. Nokia 1110, dito po pumapasok lahat. Opo. Aabot po ito. Baka merong gusto dyan na bigyan ako ng medyo maganda-ganda, di bakit naman hindi? Kasi po yung isang cellphone ko, ito po, ginagawa ko pong program. Sala po kasi yung aking laptop sira. Tagal na kasi. So go tayo at yun nga po. Wow, isipin nyo, first family confirm using cocaine. Maharlika and Kati Binag confirm it. Bro Marcos, Bira, wag lang kayong magsabi na inaakusahan sila. Sige, gawan nyo ng paraan na mapadrag test ninyo ang inyong kaisa-isang pag-asa together with his family. First family confirmed using cocaine by Maharlika and Kati Binag. Confirmed by Maharlika and Kati Binag. Ito yung nasa sa USB. Batak kasi ng batak, gamit ang gamit, mga tanga, manggago, walang assurance and security. Magagaspang ang mukha nyo, hindi kayo nagsisipagtago. Ayan, ginagamit na ngayon yung video sa inyo. Hindi kayo natuto. Wala utak walang hiya ano pang mangyayari? Di ba? Kangkong, animas. Ito, darating po yan. Ilaladlad po yan. Ano po ang sigaw natin, taong bayan? Ano po ang sigaw natin sa usapin na to? Ituloy ang laban. Ilabas. Ilabas na ang pangangailangan. Total, nakalabas ng pangangailangan. Drug test. Drug test. Drug test. Drug test. Polycol drug test. Hair polycol drug test kung gusto nyo. Isang tinig po tayo sa hair polycol drug test dito sa Kuya Ed TV Real Talk, tinig at boses ng bayan. Demand namin drug test. Ito galing din po ito sa pulis. Chief PNP Torre, wear a lower rank personnel uniform to disguise his identity, confirmed by the people of Davao in front of KOJC. Nakita ko po ito kanina. Si General Torre nagsuot ng pang police patrol ba? Pampatrol. Yung simple lang, kunyari, sunod-sunod sila doon, jogging-jogging sila doon, surveillance, pero kengkoy na surveillance, o hindi pa natuto sa surveillance, yung proper surveillance sa procedure, hindi naman nagamit, patanga-tanga surveillance, pakengkoy-kengkoy surveillance. Ang problema, kayo ang na-surveillance. Kayo ang nakita at nahuli, ikaw General Torres. Nag-disguise ka pa ng lower rank. May matutunan ka ba sa katarantaduhan mo? Dapat ginawa mo yan nung panahon ng mama sa panahon. Bakit ko ilang uli kung ito magiging tanong ito sa akin Kuya Ed, bakit ba
Lagi mong ipinagdidiinan basta pulis. Ha? Yung nangyari sa Mama Sapano. Ibalik ko ang tanong sa inyo. Ano ang nangyari sa Mama Sapano? Ano? First day, the second day, first hours, to the last hours. Anong nangyari? Kami kombatan kami, we are trained. Pag sinabing kombatan, we are trained. Logically, pag nakarinig ka ng putok, hit the ground, mind your own factual, cover your body for concealment before anything. Pero bago yan tinanggal sa media, yung nagkalat na video na yan, maliban na lang sa ginawa ng mga Muslim, ganun sila. Wala tayong mahimo, kay ganun man ang patakaran nila. Dapat, pag tayo nakadali din, ganun din ang patakaran natin. Pero sa ngayon, hindi na kailangan yan. Kailangan natin ang nagkakaisang tinig ng taong bayan dito. We are now looking for one specific disposition. The solid, the center disposition to be account. Para mabago ang dapat mabago. Bakit? Lousiness. Siyempre, mag-react mo, grabe naman buti na yung mga pamilya nung sa 44 years. Sorry to tell, but that is factors, and that is what the result of the view and study when the times come. Yes, andyan pa nga si General, nag-iyak pa nga kasi nga walang suporta, na lapit lang naman ng army, pero pumasok nga doon sa area without comprehensive confirmations or calls of order na nandito kami, buddy, ganito, hindi nila kinonfirma. So, nandun na yung mga likid na po, mga sequence. Pero ang laman, yun po ang sinasabi ko, ang laman, putok po yan sa AFP, pinag-aralan maigi ng AFP ang mga pangyayari ng Army, ng Air Force, ng Navy, ng Marines, lahat na pinag-aralan nila. Lahat ng mga elite at tactical unit, pinag-aralan nila ang pangyayari, and it comes out na isa lamang po ang kinalabasan. Why? Kumando kayo. Pagpalagay natin, late na ang order. Mabalik lamang po tayo, late na ang order. Kasi itong kulukoy na General Torres, nag-surveillance, nag-disguise. Nakakatawa. Nagmukha siyang tanga doon sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Nagsusurveillance siya in a rank of uniform lower than him, pero siya pa ang nakuna ng video. Siyempre, ang magagawa lang natin dito is i-deny. Pero kung tinamaan mo siya ng, nakita mo yun, sinampal mo ng tae, nakaamoy pa sana siya ng tae. Huli, ikaw ito. Ang history na kasi, dapat yan, spot. Pag accordance in spot, hold mo siya pa, di tapos. Ganun po ang nangyari. So, in fairness po sa kung anong kapalooban, ito na naman, halimbawa na naman nila ito, didisguise sila mga ganitong tactics and etc. Di po ba? Umaasa po ako, mag-comment po kayo ng magandang comment na pagmumulan po ng ating add-on sa mga programa, and we believe na sa ganyan pong kaparaanan sa inyo pong mga comment, like and share, ay magkakaroon po tayo ng mas maganda na auspicious na programa. Okay po ba? Okay. Ay, balik na lang po natin ng Kenkoy. Instead na makasurveillance, siya po ang nasurveillance. Tanga. Naging general. Noted. Manang-mana sa kuya niya. Isipin nyo to, ito pa, mismong sa office mismo ni budget of OBP, 0. Ang ibang departamento, mga naglalakihan, lantarang paninikil kay BP Sara. Congrats ate, confirm talaga na mananalo ka. Yehey, 1,000x. Di kung ganyan, yehey, 1,000x. Sige lang ate. Sige lang buso. Ang pagsasakripisyo kontra sa mga ginagawa ng mga gago, ate,
Pakinig ka, ate. May kinakarap na tagumpay. Kasi bakit? Kaya kanila ginagawa ng ganyan, natatakot sila. Ate Sara, ito ang pakatatandaan mo. Magalit man yung mga pro-Marcos, pero ito ang pakatatandaan mo. Hindi kami pro-Duterte. At alam nyo naman, hindi nyo kami kalaban. Pero ito lang ang katangiang ibibigay namin sa iyo bilang real talk ni Kuya Ed, boses ng taong bayan. Tanda mo ito. Sa isang punong hitik ng bunga, ano ang ginagawa? Binabato. Dahil hitik ito ng bunga. Hindi katulad sa kanila, gumagamit na sila ng mga dagdag abono ni bulaklak. Walang lumalabas. Kaya Ate Sara, nasa likod mo ang taong bayan. Go! Tuloy. Ito yung mga simpatya sa iyo is 1,000x. Nakuha nga natin ang 32 million, Ate Sara. Bakit hindi natin ito kuning i-landslide? Isang karumal-dumal na desisyon mangyayari. Matatakot sila sa resulta. Ngayon, dahil sa ginagawa nilang pang-aapi sa iyo at ang taong bayan ay hindi pabor sa mga pang-aapi, paninikil at pagnanakaw, ngayon pa lang, tapos na ang eleksyon. Go ahead, Ate Sara. Nasa likod mo ang taong bayan. Hindi ka namin pababayaan. Yan ang tinig. Yan ang boses na nagkakaisang taong bayan. Ano pa man sila sa kabila, maiintindihan na nila sa mga susunod na araw kung gaano kadakila ang iyong ginagawa. Kahit ano pang gawin nilang paninira. Sila nga sirang-sira na, hindi pa naniniwala. Ang taong bayan pa na nakikita kang may ginawa, hindi maniniwala. Kalukuhan yun, Ate Sara. Ito, may nag-report na galing sa Senado, Jimmy Guban, Trillanes and Tambaluslo. Kinuwang witness, may bista na may kaso na pusoy. 1,000 na naman. Hindi nakalusot. Ayan pa yan, ayan. Hindi nyo lang mabasa Hindi nakalusot. Ang mga adik, kumuha rin ng adik na witness. Saan kayo makakita ng laban niya na ganon. Tangin ng buhay yan. Okay. Ang pulso ng taong bayan, inutil si Trillanes at saka si Tambaluslo sa pagkuha ng witness. Inutil, bobo, gago, tanga. Nasa kanila na lahat ang diferensya. Mga bobo sa ropor. MBS po. Commission of Human Rights. Uy, nasaan na kayo sa kaso ng KOJ? CHR is truly an hand and arm function of the NPA. G10 student grade. Hello. Commission of Human Rights. Nasaan na kayo? Nagkamali ba ang pulso ng taong bayan? Nagkamali ba yung text dito na kayo ay arm ng New People's Army? Na kapag konti lang ang putang ina ng mga sundalo, ngal-ngal mo ng ngal-ngal. Ngayon, ano na nangyari? Nasaan na mo? Wala. Commission of Human Rights dapat pinapalitan. Alisin ka, palitan ka na lang. People Right Commission. Joke. Wala, ipalpak kayo ba? Palpak. Palpik! Rate negative 0. Ba yan, pulso
Pulso lang sa people power is 96.75. Shouting today. People power. Our people shouting people power. 96.75% shouting today. Hello! 96.75. Mr. Tambaluslos. 96.75% ang sigaw ng taong bayan para sa people's power. Paano ba yan? Hindi nalalayo bayan na maulit ang February 25. Enough is enough, Mr. Your time is ended approaching. Wala pong magawa, hindi po sisigaw ang taong bayan kung kinakalingan nyo ang mamamayan ng wasto at tama mula sa medical na programa, assistant, pagkain at insurances ay nagawa ninyo. Hindi po maggaganyan ang taong bayan. Gobyerno ni BBM. Pero dahil nga sa ganyan ang ginawa ninyo, so magre-react ang taong bayan. Inuulit po namin sa mahal ninyong gobyerno, sa gobyerno ni BBM. Hindi po tulog ang taong bayan. Gising po ang taong bayan kay marami pong nagmamalasakit dito. At isa po ang Kuya Ed TV, Real Talk, Boses at Tinig ng Bayan, na isa sa naatasan. Bigyan kayo ng mga tamang report at impormasyon tungkol sa kung ano po ang inyong kailangan at pangangailangan sa impormasyon. Kaya hindi ko po maibibigay sa inyo ang inyong 1 kilong bigas. Maliban na lang doon sa mga nakapanonood ng ating like na may kaya, mali mo. Diba? Tulong na yan. Ibigay natin sa mga taong tunay na dapat matulungan. Alice Guo legal party will face disembargement. Kasi klaro, July 18, 2024, nasa Malaysia na siya. And then July 13, na-release yung arrest order. Naka-chartered plane. Tingnan natin. Bayan, lulutang yan. Supreme Court ang tanging pag-asa natin dito. Maglabas ng consensus order para ipatawag ang kanyang legal. Nasaan na? Nasa kamay ninyo yan. Nasa pangangalaga ninyo yan. Kay on the way pa ang hearing. So, klaro, di ba? Nag-backdoor. So, may alam kayo. Basta pera, putang ina, kahit attorney ka, basta pera. Putang ina, basta pera. Basta pagkakaperahan ka, kahit attorney ka. Di ba? Hindi lahat nadadaan sa pera. Marcos did his most stupid decision, making Philippines most worst country in the Asia. Rate is 98.36. Kuya, si BBM tinatakpan ang totoong dahilan ng o rason ng pagbagsak ng ekonomiya sa pamamaraan ng ayuda. Totoo po, agree po ako dyan. Idinadivert niya ang usapin at problema sa mga ayuda kasi nga, ayun na, nagkakaiyakan na sa ilalim, pero ang ekonomiya natin, bagsak. Tinatakpan niya lang para hindi siya masisi ng taong bayan. Ang problema, ang taong bayan, 24/7 na nagbabantay, ina-isolate kung ano yung mga updation, time by the time. Departamento sa departamento. Nagtutulungan ang mga departamento.
LTO, may tao tayo, may contact tayo, NEDA, DPWH, DepEd, DAR, kahit saan departamento mo, Department of Health, may mga tao tayo, may mga kasama tayo na nagre-report sa atin in the advance just to guide people and nation on what the centers of the problem between government and people. Sa totoo lang, ang problema ay ang gobyerno, hindi po ang taong bayan. Kasi nandyan kayo, nandyan tayo, at sila, at tayong lahat. Real talk, boses tinig ng bayan. Pusoy. Taas ng bilihin, drugs, crime, and syndicate rate, kawalan ng trabaho. Ang sigaw, bayan, klaro, ito step down ka na. Okay? Nakaabot po ang inyong text at inyo pong pakiusap, mga grupo nating dyan. Binasa ko po o para po sa inyo. Uulitin ko. Yung text nyo, BBM tinatakpan ang totoong dahilan ng rason ng pagbagsak ng ekonomiya. Ayuda ang ipinapantapal sa problema. Taas ng bilihin, drugs, crime and syndicate, kawalan ng trabaho. Ito po ang totoong problema ng ating ekonomiya sa ilalim ng BBM administration. Ang lakas niyang gumamit, ang lakas ng mga putang ina, 5.7 trillion. Kinain yung 800 billion. Mano pa yung problema nito, yung taas ng bilihin, drugs and etc. sa 800 billion? Malaking sagot na to, kahit kuryente, kahit ano pa. Kuryente, sabihin mo lang naman sige, taasan mo. Katulad ni Digong ba? Sige, magtaas kayo. Take over namin kayo. Tubig, sige, magtaas mo. Turn over kami. Mag-take over kami sa inyo. Alin pa? Naunahan kayo na matanda na matikas ang utak ba? Kasi alam ng matanda na wala kayong utak ba? Mas pinapaniwala mo kami, niligawan nyo pa, nailibing ang magulang mo, Nailibing. Sino pangulo ng Pilipinas after ng yung ama ang gustong ipalibing ang magulang mo? Tapos pagkalibing, ganito ang ginagawa mo? Ganito ang ginawa mo sa kanila? Wala kang utang na loob ba? Ang taong walang utang na loob ay wala rin kwentang tao. Klaro, wag mo nang bulayin yung taong bayan. Putang ina. You have to step down. Isa pa ito May 8,000, may 5,000, may 4,000. Ano ba talaga PSA? Pill size. Isang panloloko at panakip butas sa totoong problema ng bansa. Ito yan Di? Kita? Una, 8,000. Meron ka lang national ID. Sumunod, naging 5,000. Meron ka lang national ID. Sumunod, 4,000 na lang. Nasaan na? Nasaan na yung 4,000? Kinain nyo na naman, mga putang ina. Kinain nyo na naman. Nilamo nyo na naman. Tsaka anong utak meron kayo? Kung ang 8,000, 5,000, 4,000, meron ka lang ID ng national ID, ano bang rason ng ID na yan? Di ba ang ID na yan ay para sa sinumang merong national ID ay makatanggap? Para daw sa tulong sa eskwela, sa paaralan, sa mga estudyante natin. Bayan, napakadali lang yan, bayan. Gaya nga na sinabi ko nung nakaraan, pumunta kayo sa paaralan Monday to Friday. Diyan, swak na swak. Mahuhuli nyo ang mga estudyante at mabibigyan nyo ng kaukulang tulong na makatutulong sa magulang. Ganyan sana ang programa ninyo. Ang elementarya, sumunod naman na linggo. Ang high school, alam mo ba yan, programa lang yan, style lang yan, kaparaanan lang yan, contingent plan lang yan, nawala kayo. Ang gusto ninyo, yung mga walang alam na magulang, mo palit og cellphone, mugkadto dito sa link, at pag-abot sa link, paikot-ikot yung link. Kaya ayaw ngang ibigay, ayaw ngang ihatag ang pera. Ikot-ikot ang link, ikot-ikot.
hanggang sa lintik na yung matanda, magkabalo, ibinalibag na lang, ginlabay na lang ang cellphone. Wala na nga cellphone, wala na nga yung pera, pagkatapos wala pang ayuda. Ganon kayo kagago. DSWD. Ganon kayo kainutil. DSWD. Ganon kayo ka-estupido. DSWD. Ganon kayo kahangal. DSWD. At ganon kayong klaseng walang kwenta. DSWD. Bakit kailangan pa, kung totoo at sa puso ninyo ay programa, papalagyan natin, programa na lang para kumalma ang kalooban ng taong bayan kasi nga masyado ng bulilyaso, masyado ng obvious yung inyong mga pinaggagawa nila BBM diyan. So magbigay tayo ng ayuda para mapagtakpan yung tunay na problema. Okay, sige. Pero bakit kailangan pa ninyong pahirapan ang tao? Dahil nga sa totoo, gusto nyong mahirapan ang tao para hindi makuha ang pera. Siyempre, sa link, if link is being used, pag na-link na yan, open na yung link na yan, kuha na yung mga data, kinama magpo-provide ba na certificate? O, siyempre, mag-ask pa ng Gmail yan para doon sa respond. Tama, mali? Mga matatanda sa bukid, alam ba yung Gmail? Pag sinabi mong Yahoo, Yahoo, sabi na matanda, Yahoo? Yahoo! Yahoo! Yate, maulaw ta sa inyo ang ginhimo ba? Ang pinakamaganda as base rekomendasyon ng taong bayan ay ano? Ang kumpletuhin nyo ang inyong grupo, DSWD, at pumunta kayo sa paaralan. I-notice ninyo ang principal that this coming Monday, the DSWD will be present on this. Then all of the student must wear uniform and ID. Kay maraming eskwelahan pa karon ang wala pang mga ID. Ano ba talaga ang tunay? Yan ang ibig naming sabihin. Ibibigay nyo ba o lalamunin nyo lang? Huwag nyo nang pahirapan ang taong bayan. DSWD. Kung makikinig kayo, walang katumpik-tumpik ang problema nyo. Easy. Very easy. Kasi, yung seguridad namin, sir, Kuya Ed, kasi may pera kami, manawag kayo ng pulis. Dito lang. Pag sabi nyo, no, darating po kami, escortan nyo kami. Magmula sa puerto, escortan na kayo papadulong dito. Kahit hindi pa kayo magbigay sa pulis, kasi bakit? Andiyan nag-aaral yung mga anak ng pulis. So, tuwang-tuwa pa sila. Ma'am, thank you. At, di ba, makatulong sa amin, ganito. Alam nyo ba na mga pulis marami rin utang? Ganun din na sundalo, loan. Taong bayan, sa bukid, wala yan loan kasi wala yan pera. Walang pagkukunan ng bayan. Sana maintindihan ninyo. Payo lang ni Kuya Ed, real talk. Pumunta kayo sa bawat paaralan. Magsama kayo ng mga concerned sa barangay official. Kasi para mapakinabangan yung boto rin sa kanila. Nagpapalaki lang sila ng bayag. Yan po ang totoong payo ng taong bayan. You have to go to inform the school, individual school. Tapos, 2 linggo lang, tapos na. Then yung college, doon sa college, yan, marami na silang alam dyan sa college. Pwede na silang ipa-invite sa di ba? Marami na kaya nila, hindi na sila mahirapan. Pero itong high school at saka elementary, mahirapan pa sila. Pero kung tama ang inyong ginagawa, ilan lang ang school dito, ng college, pwede pa rin. First year sa umaga, next day, second year, third day, third year, fourth day, fourth year. Hindi ka naaabot ng Friday kasi graduation na yun. Di ba? Di ba po ba? Tama po ba? Bayan, tama ba yung sinabi ko, bayan? Okay.
West Philippine Sea concern, trespassing. Sa puntong yan, yung sa ano natin ng West Philippine Sea, may proper forum and decorum po yan. Kasi sensitibo pong usapan yan. Pero alam po natin kung sino ang tunay na kalaban. Tama? Okay, check. Sabi ng butike. Pulso ng bayan. Ang pulso po ng bayan, ang sigaw ng taong bayan, huwag ninyo kaming gawing tanga-tangahan. Ibig sabihin, gising na po ang taong bayan. Yun po ang totoo. Meron pang pahabol galing kay Bravo Charlie. BBM and Kibuloy, reward natanggap na, kaya pala gigil na gigil ang Amerika sa kanya. Ano na ba yan? Kaya pala galit na galit ng putang gigil na gigil itong mga putang itong Amerika. Ha? May ICC effect pa. Yung pala, tinanggap na pala ni BBM administration ang 2 milyon US dollars. I-multiply mo po yan sa peso, yung 2 milyon na yan, malaki na po. Kaya pala may nagja-jogging sa harap ng kingdom, may nag-a-assault ang turing nila, mga kalaban. Yung pala, lahat kayo puro OA. Ito pala ang totoo. Kayo pala lahat ay mga bayaran dahil sa 2 million US dollar na paghahangad. So, ang taong bayan ngayon, alam na kung bakit gigil na gigil si BBM na inuutusan si Marbil at saka si Torre na i-pressure ang Kingdom of Jesus Christ dahil natanggap na ni BBM administration ang 2 million US dollar. Magkano ang 2 million US dollar kung 1 million na ano? Nasa 500 na no? Ano? 100. Oo. Ilan? 100 million sa 1 million US dollar. So kung dalawa, 50 naman. 50. O nga, 50 ang pesos kasi ngayon, 50 million, so 100 sa 200. Kaya 200 million kayang-kaya po kayong bayaran. Bukas, isama nyo si Captain Marvel. Susunod, si Darna. Susunod, sino? Sinong isasama nyo? I-importan nyo na si Captain America, si Green Lantern, si Hulk. Isama nyo na kasi kayang bayaran ng BBM administration. Mga tungkin, kitang-kita ang inyong mga kilatis, buwaya at kaliskis, ahas. Sigaw ng taong bayan tungkol dito. Ngayon, alam ka na nakin. Mga kayo, yun ang habol ninyo sa Kingdom of Jesus Christ. Alam ka na nakin. Bakbakan ko pa kayo bukas tungkol dyan at pipilitin po namin ma-update po kayo na mas malalim pa. Opo. So, hanggang dito na lang po ang tinig po ni Kuya Ed. Opo. At dumarating po tayo sa punto na dumarating po ang hiwalayan. Pero kita tayo uli bukas. By 2. Mas maaga pa sa 2 p.m. kasi para ma-occupy na po natin yung tamang oras. So muli po ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta, sa Yulo family, sa Gonzaga family, sa Sanchez family, at sa Ignacio family na naka-tune up, sa Gonzalo family na naka-tune up, at sa mga Mendoza, sa mga Torre, sa Castillo, kay Sir Jesla, kay Jesta, kay Sir Al, kay Kuya Larry Magbanwa, maraming salamat sa inyong pagtunghay. At sa kalipulan ng mga tindero at tindera at dito po sa Alae at katulad na rin po sa Manolo Portage. Opo. At bumabati po kami sa lahat ng sangay ng local government ng Manolo Portage in the Bukidnon area.
So, ganun po, muli po ay akin pong iiwan sa inyo ang kataga at salita ng ating ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio. Amin po itong niyayakap magmulapan. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Isa pong magandang hapon galing po kay Kuya Ed. So kay Kuya Ed TV, Real Talk, Boses ng Bayan, usap tayo. Bye.